Attorney Mark, maganda yung binanggit ni Ginoong Nick Ilman. Ang kabuhayan at ekonomiya ay hindi lahat susolbahin mo sa larong politika. Kailangan patakaran at programa at puso ng namamahala na makipagkaisa at pangunahan ang mamamayan na bumangon. Hindi para magkawatak-watak. Ito ngayon na nakikita natin, nagkakawatak-watak dahil nawawala ng tiwala ang maraming sektor sa integrity of leadership ng presidente dahil hindi matanggal-tanggal itong question ng kanyang mental state. At iba pang issue ng iskandalo. Dahil kasi yan sa iba kasi yung kulay niya nung panahon ng eleksyon, iba naman na yung kulay after election. Yun ang nangyayari kasi a leader should lead by example. So kasi lead by example, kailangan na kung ano yung sinasabi niya, yun din ang gagawin niya after kung maging presidente man siya or maging leader man siya sa isang bayan. Same also na kung ano yung pangit kasi iba yung ginagawa niya, sa iba naman ang sinasabi niya. Like for example, nag-promise siya na walang corruption, simple lifestyle, yung good public service, but iba naman ang nangyari. Ayun. So, yun, in that case, mawala talaga ang tiwala ng taong bayan sa iyo. At hindi niya sinasagot on the basis of accountability to the people ang iskandalusong aligasyon na siya'y nai-involve pa rin sa drug abuse. Mas maganda, sagutin niya yan. Para matapos yung issue na yan. Sagutin niya. And same time, magpa-drug test. Magpa-drug test siya in public. Para tapos. Kung hindi man totoo, di tapos yung issue. But ngayon, lalong nagdududa ang taong bayan because walang sinasabi, kasi the people deserve a good answer. The people deserve a reply from that allegation. Gaano kahalaga, Ginoong Nick Ilman, na binanggit na yun ni Attorney Mark Tolentino and Ginoong Mong Asis, you may react, integrity and competence in leadership, lalo na pagpangulo ka ng bansa, yan ang mahalaga para ma-unify mo ang taong bayan. Kung wala ka niyan, at ikaw ay parang nagagatungan ng dayuhang interes at malalaking pamilyang negosyante at oligarko at ang asawa mo pakialamera ang kanyang ginagawa sa pagpapatakbo ng gobyerno, nawawala ang pagkakaisa ng mamamayan kaya nagkakaroon ng political conflict and crisis. Correct. Ginoong Nick Ilman, how do you like to react to that? And same question to Ginoong Asis Mongkol. Yeah, para sa akin na hindi natin mahihiwalay ang usaping pampolitika at pang-ekonomiya. Yan ay magkarugtong, yan ay tinatawag natin, ang matawag doon, umbilical the umbilical cord of economy is politics. Yes, oo. Now, yung incompetence, at saka yung incompetent man siya, o hindi siya marunong, etc., inept man siya, o unfit man siya na politiko, ang reflection niyan ay masamang ekonomiya. Tama. No? So, kung ang ekonomiya mo, kung ang mga leader mo, ay talagang para sa kapakanan at interest ng sambayan ng Pilipino, ang kabuhayan niyan ay talagang aangat at sa mga pangyayari dahil sa ang kabuhayan ng mga mamamayan ay umunlad, no? Yung kakayahan din o kaunlaran din ng kaisipan ng mga politiko ay may reflection din yan. Okay. Ang ibig ko sabihin dito, dapat, no, kung yung ating mga politiko, katulad ng bawa nito, hindi ako nag-advocate ng no to election, no? Kasaysayan na natin for 38 years, mga kasama. No? Ilang taon na, ilang election na for 38 years. You're referring to 86 onwards. Yes, 86 onwards, no? Ngayon, umunlad ba yung ating kabuhayan? So in terms of utang natin, ngayon, sabi ng mga ekonomista, 21.6 trillion pesos yung ating utang. Samantalang noon, nung panahon ni Marcos, 26 with all billion this 26 to 28 billion pesos dollars lang. At meron pang mga economic infrastructures, etc. At kung i-compare mo sa sweldo ng mga manggagawa, Napakalayo. ay napakalayo. Ang purchasing power, napakalayo. Ako lang, no, bilang isang manggagawa sa hotel, no, kapag ako ay misweldo, yung 500 pesos, no, ito yung pinaka-barometro namin no, yung 500 pesos na mag-grocery kami, o ako particular, ay punong-puno na yun ng mga goods, no, groceries. Pero ngayon, Diyos ko, 500 pesos. Punong-puno pa rin ng hangin. Yes. Ang plastic mo. No, tapos, halimbawa, kami hindi namin alam yung statistics, etc. yan. Ang pinaka-barometro ng mga manggagawa dito, mga magsasaka, etc., ay yung hapagkainan. Yon.
na kung saan ikukumpara mo yung kabuhayan o yung mga pagkain na sa hapagkainan sa lamesa, kumpara mo noon sa ngayon. You're talking Hindi- about the food table situation. Yes, so yan ang barometer na. Bakit nangyayari yan? Dahil doon sa mga politiko nagpapayaman. Na ang ekonomiya ang siyang nagiging sakripisyo. Correct. Sacrificial lang ng ekonomiya natin. Ginong Nick, puntahan ko si Asis Monk at tayo papunta na sa final discussion natin. Asis Monk, binabanggit ngayon sa ating talakayan, kahit gaanong tumbling balintong at maniobra sa politika, kung ang ekonomiya ay masama, ang taong bayan ay magrereklamo. So kapag nagreklamo ang taong bayan, hindi dapat sagot dyan political repression or political attacks. Kung hindi mabuting pamamahala, pakikipagdialogo at pag-review ng mga patakaran. Kagaya ng binabanggit mo, na ang nangyayaring kaguluhan at posibleng sumiklab na kaguluhan during BARM elections ay dahil hindi seryosong na ipagpatuloy ang stability program sa Bangsamoro people and territories na sinasabi mo. At ganun din sa pangkabuang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Tama po ba ang kuha ko sa iyong pananaw na ang ekonomiya ay hindi kayang pagtakpan ng political maneuver kung masama ang patakaran at pamumuno sa gobyerno? Tama po ba? Exactly. Anyway, yung unang question mo, doon ako mag-umpisa kay Eric. Sige, go. Yung integrity ng isang Pangulo, kasi kung weak ang Pangulo natin, nandito sa baba mo yung mga consultants, lahat ng mga secretaries, kanya-kanya yan, puro may mga agenda yan. Hihilain ka dyan kung hindi ka strong dito sa taas. So, ibang hanay ng kung hindi mo maintindihan yan, kung wala kang focus talaga, hindi mo talagang hihilain ka dito pababa. Na pagdating naman dito sa amin, sa Bangsamoro areas, ang sa amin lang, I will cite the final peace agreement, which is hindi na itutupad. Now, kaya lalo kaming naghihirap kasi naghintay. Ngayon, nag-craft na naman ng agreement na tawaging comprehensive, bilateral. Dapat tripartite yan. Kasama yan ang Organization of Islamic Cooperation. So, bilateral lang, sila-sila lang. Para lang, kung sino lang yung sasama, sila-sila lang without consultation doon sa the entire organization dito sa amin. Kaya nakakabahala talaga kay Eric ang situation natin. Tama. Economically, babagsak ito. Thank you, Asis Monk, sa iyong malinaw na pagtingin na hindi mahihiwalay din pala talaga sa Bangsamoro people issue ang pang-ekonomiya at kabuhayan nila, kung kaya hindi nawawala po ang iba't ibang forma ng konflikto that umaabot sa military conflict ng armadong tunggalian dahil sa kasaysayan ng neglect of government sa kanilang kabuhayan at ekonomiya, na parang ang development ay hindi umaabot pa rin hanggang ngayon batay sa iyong obserbasyon. Attorney Mark Tolentino, how important that the design of development must be people-centered at hindi po sa sulsol ng kung kaninong politiko nakapaligid sa presidente, at ang mga batas ng bansa ay kahit ilang beses mo siyang i-review o baguhin, kung hindi tama ang programa sa pagpapatupad, lalo na the part of the executive, walang mangyayari pa rin sa kabuhayan ng buong mamamayan at lipunan. How do you react to that? Naging estudyante po ako ng political science kay Yes, Eric. go. In political science, scientifically in politics, kailangan yung political stability, parang twin yan ng economic stability. So, ibig sabihin, kahit gaano ka galing ka na leader, kung gutom ang taong bayan, you are not an effective leader. Tama. So, lalo na, weak ka na leader, weak pa yung ekonomiya, sasabog yan. So, ibig sabihin, kailangan dalawa pantayan. Kailangan Balance. balance yung pagiging good leader mo, kailangan may mga programa ka sa taong bayan, and yung taong bayan, hindi gutom. Lalo na sa bigas. Kasi, normally, yung tao kasi, ang kinakain natin ng mga Pilipino, bigas. Although I'm not eating rice anymore. 6 months ako hindi kumakain ng rice. But, ordinary Filipino, or common Filipino, kumakain ng rice. 3 or more than 3 times a day. And ngayon, ang bigas ay sumirit ng mahigit 45% ang itinaas in just 2 years. Oh, yun yan. So, ibig sabihin, Grabe. hindi ka maging effective leader
kung ang taong bayan gutom. Ayun. So, make sure na yung taong bayan busog, masaya sa buhay nila, may konting pangbayad sa eskwelahan, may pagkain, may At may services sa, sa gamot. Sa gamot. Yun. Pag ganon, ibig sabihin effective leader ka. Ayun.